Hello! Ay, ang ganda! Wow! Siyempre, experience pa rin to. Yung makatry ka ng hanbok. Oh, so parang buong chicken siya. Yun yung rice. Oh, it's super cute. Aesthetic. Ito yung mga breads pa nila. Wow, parang ang sarap. And stare at this view all day. I'm hoping na soon na rin yung makakapunta dito. Good morning mga ka-wonder! Welcome to another day here in Busan, South Korea. And look at our outfit. Wow! So andito pa rin tayo sa may Haeundae Busan and ito yung hotel natin. Here. Sobrang strategic talaga nung location ng hotel natin kasi malapit siya sa lahat. So watch niyo yung first vlog, ito po. Nandun po yung room tour niyan and yung room rates niya. And the hotel recommendation na rin natin dito pag pupunta kayo sa Busan. So, ayun. So, for today's ganap is pupunta tayo sa ibang province ng dito sa Korea. And magte-temple hopping, magre-rail bike. So, mix talaga to. Hindi lang about sa beach ang Busan. Meron din about temples, mga tradition, culture, and modern city ng Korea. So, sobrang excited na ako. So, let's go! So, yan yung hotel natin mga ka-wonder. And pakita ko yung vicinity ha. Meron ditong Daiso. Tapos may katabi siyang E-Mart. So, convenience store. May Starbucks doon. Mga coffee shop. Dito merong Olive Young, ganyan. Tapos meron pang GS25. That is parang convenience store nila dito sa Busan. And kainan to. Ayan. Tapos pag diniretso nyo to, yun yung papuntang beach. Tapos, yan na yung ating bus. And here's our bus, KTO Farm Tour. Morning, Dave. Hi. 안녕하세요. So, 아침이요. Guys, morning. Say hi. Wala pang energy. Good. Hi, ka-wonder. So, touchdown dito sa may Gyeongnam-sang-do na another city dito sa may South Korea. So, bukod sa Busan kasi sa trip na to ka-wonder, may iba pa tayong i-explore. Pero 1 hour away to dun sa may accommodation natin. So, ang first stop natin is dito sa may Tongdosa Temple. So, isa tong UNESCO Heritage. So, isa siyang temple ng Buddhist. So, isa to sa pinaka-important na destination or parang temple dito sa may South Korea kasi daw andito yung relics ng Buddha. So imagine parang 600 plus pa siya. Ayun, in 646. Tapos ito yung pinaka-story nila. And super laki niya. Ito yung map. Laki, di ba? Tapos nasa medyo pabundok na side tayo. Tignan nyo. Merong stream of water and doon tayo papasok. Super ganda ng temple na to. Wow. Dito mga ka-wonder, mapapansin nyo, parang may mga tomb. Diyan daw nililibing yung mga personality nila na parang may special contribution sa kanilang lugar. So, mapapansin nyo, para siyang vibe ng libingan ng bayani sa Philippines. And super iconic talaga kapag may temple. Buddhist temple is meron pa ganito. The signboard, Ganda. it is Okay ka-wonder. So ngayon naman is yung nasa likod natin is the Rainbow Bridge. So iconic siya kasi kapag magpapass ka daw is dapat clear daw yung mind mo from there papunta dito. And sobrang ganda niya kasi alam mo parang may stream of water tapos may bridge, 'di ba? Sobrang relaxing actually dito. As per our tour guide, dito daw yung mga Buddhist temple is mga Koreans pumupunta sa Buddhist temple hindi lang para mag-pray,
para rin makahanap sila ng peace and healing. So, ganda. Ganda, ganda. Ganda dito. Yay! May sighting tayo ng cherry blossom dito sa may Tongdosa Temple. Wow! Full bloom pa siya, Wonder. Pero nag-iisang puno na lang siya. Pero at least we're so lucky enough na makakita ng cherry blossoms in South Korea. Okay, let's go inside. I wonder, we're now entering the temple. And sabi ko nga sa inyo, pumupunta yung mga Koreans, pati mga local, ay mga tourists dito to clear their mind for healing, ganyan. Kaya pagpapasok daw kayo dito, mag-pray and also clear your mind, leave all the things na iniisip nyo or kung ano mang bumabagabag sa inyo. The guardian of the east is holding a big sword. I wonder, nasa loob na tayo ng temple and it's really beautiful. Grabe. Isa na to sa pinakamagandang temple na nakita ko. Imagine nyo, yung mga temples na to is during 600 years pa ago. So, grabe, no? Tapos, ang ganda kasi may view ka ng mountain. Tapos, perfect yung weather ngayon. May blue sky. Ang ganda. Sobrang mahihil ka dito talaga. Kaya pala UNESCO World Heritage din tong site na to. So, andito na tayo sa pinaka-temple talaga na kung saan yung relics ng Buddha is makikita natin. So, makikita nyo siya dyan, ka-wonder. 6 days a month lang open yan. Pero tayo, hindi natin siya na timingan na open. So, ganito yung area na to. So, pwede kayong magdasal sa mga relics ng Buddha here. So, kahit hindi po kayo Buddhist, pwede po kayong magdasal. Uy, grabe, ka-wonder. Sobrang ano pala talaga nito, iconic. Kasi nandyan yung relics or fingers, so part ng body ni Siddhartha Gautama na siya yung founder ng Buddhism. Wonder, a few meters away from dun sa temple na pinuntahan natin is dito sa field. So, with this view. Quick stop lang tayo dito kasi gusto lang ipakita yung mga valley and the mountain view. Tapos may mga cherry blossoms din dito. And look at this, oh. Parang autumn na. Pero ang season ngayon is spring. Kung makikita nyo yun, look at that. Zoom natin. May mga cherry blossoms pa doon. Pero hindi na siya full bloom. Ganda. Look at this, ka-wonder. Ang ganda. Ganda magmuni-muni dyan, no? Ganda, ka-wonder. I can stare at this view all day. Wow. I'm hoping na soon, ikaw na rin yung makakapunta dito. Puntahan mo yung mga places na tulad ng mga nakikita natin. Because life is short. Para hindi nyo i-explore yung mundo. Napakalaki ng mundo, mga ka-wonder. Kaya, if you're watching this, go book that flight. Go book that destination. And do it kahit wala kang kasama. Or may kasama ka man, wag may maaya ka, go. Pero kahit na wala kang kasama, go. This is your sign para i-book yung dream destination mo. Look at this.
Ngayon, ka-wonder, andito na tayo sa spot na mga canola flowers. So, ginagawa itong oil, di ba? Ang ganda. Bloom siya kasi perfect siya kasi ang ganda ng kulay. Let's look at the background. Super happy ko na nag-spot tayo dito. Ganda. Ka-wonder, it's lunchtime, so dito tayo kakain. Masamkip tayo. Wow, very long table. So, si Ellie, nagluluto na siya ng meat natin. So, this is beef? Yeah, beef. Wow! Tapos, ang dami nating mga side dish. Ganito talaga kapag Korean, mga ka-wonder. Ang dami talagang side dish. And, meron kaming pa-long table. Thank you! Hi, ka-wonder! So, andito na tayo sa Gimhae. Hello! Say hi! Hello! So, andito na tayo sa Gimhae. Dito tayo magsusuot ng hanbok. So, this hanbok is their traditional costume. Nag-travel tayo ng 1 hour from dun sa kinainan natin sa may Yangsan, Korea. So, ngayon, ibang city na ito, mga ka-wonder. This is Gimhae. Nandito yung airport. Dito tayo nag-land nung first day natin. So, ang ganap natin dito is handbook rental tayo. I mean, papakita ko yung handbook. Mag-change outfit tayo. And also, may tea ceremony daw. So, nahati yung group namin. Sila doon is handbook sila. Tayo, tea ceremony. And ang ganda nung nila, spot for the tea ceremony. It is. Ano yung matcha? Joke. Uy, iba yan. Matcha. So, sa second floor daw tayo. Yeah. Ay, wow. Naka-handbook sila. So, first time natin itong may experience, mga ka-wonder. Yung isang tea ceremony, tapos dito pa sa may Korea, no? Ayan, so doon, may mga local doon na parang nag-mix up nung tea. And may mga nag-a-assist pa dito. So, si Sir, siya po yung director dito sa isa sa city dito sa may South Korea. Look at this. So, may mga fruits tayo dito. Yung fruits nila is strawberry, I think grapes to. Tapos, may iba pang mga, hindi ko alam kung what are this. Pero ang social ng setup, no? Ganito pala. And also, ganito yung view. Para ka talagang parang ang nabavibe ko dito, parang nasa traditional house, ganyan. And ka-wonder, it's our first time to try a tea ceremony. So, ang dami nilang niready dito. So, napakita ko naman kanina, pero tinuro nila kung ano yung proper way kung paano uminom ng tea. Yung tea pala nila dito, ka-wonder, is from Gimhae Tea. So, dito nyo lang makikita to. So, itong setup na ganito, hindi siya gaanong ginagawa sa may Busan. Pero dito sa Gimhae, medyo traditional kasi sila. So, dito talaga is meron talagang mga tea ceremony. So, ganito siya. Tinuro, nilalagay nyo sa left hand nyo. And then, tapos, try nyo siya ng 3 sips. Super mild lang siya. Oo. Tapos, Ginseng yung last. ayan, meron tayong food on the side. Actually, may mga rice cake, may vegetable, tapos, pero parang hindi ko kayang sirain. Parang ganun. Kasi ang aesthetic niya. So, try na muna natin tong black one. This one. Yung itsura niya.
And yung nasa ibabaw niya is, ano daw, gold daw yan. So, kakain tayo ng gold. Kumohabi. Sorry, ano daw yung black? Flower. Flower. It's a kind of flower. Kasi tinuro niya to eh. Mm-mm. Sabi niya flower. Uni. What's the black? This one, the black one. Is it made with a date? Date? Ah, dates. Yeah. Oh, that... Ayan. Yeah, dates nga. It's a flower. Yung parang sa Dubai, ay yung sa Middle East, di ba? Dates. Dates. I don't know what's Dates, para siyang family ng Ng, Ah, date. parang ganun siya. like a berry. It's like this. Oh, that's why I Tapos, after natin mag-try nung Uni, this one's mga food, try ulit nating mag-sip ng Nasa strawberry. tea. Yeah, galing. So, dito sa side natin, meron silang teapot. Oh, ay super cute. Aesthetic. So, refill natin. maganda dito, Uni. Try natin tong isa. Pero background. Flower siya. They also serve Para siyang gelatin. Yung side dish na yun. Of course, I had to try their strawberry. And try naman natin ito. Look at this. Ang galing nila. Tignan nyo. O, diba? Ang aesthetic. Parang ang hirap niyang sirain. Parang ano siya. Nakakalungkot si Ryan yung food. Sobrang ganda. Third refill. Ayun, nandiyan matigas lang. And ka-wonder, meron din silang pinrovide na mga rice cake. So, 6 flavors siya. So, iba't ibang flavor siya. So, try natin. Try natin tong green one. And the yellow one. 아니 바깥은 이제 색깔이 입힌 거죠. Here. I'm really enjoying this. Parang meron siyang taro sa loob. Meron. Taro? Taro. Mm. You know the black rice. So, meron din silang mga fruits ka-wonder. Nag-provide sila dito ng strawberry. Try natin. Ang sarap ng strawberry. Sarap ng strawberry. Sarap ng strawberry. Additional 20. Yeah, Grabe. everything's good. Tapos try naman natin itong, ano to, grapes. Ang Hindi mahaba. ko na natapos yung outro ko. Ang sarap ng mga fruits. Grabe. Learned a lot and it's an experience. You guys should try it once you're in Gimhae. Pero kailangan background. Kasi pag front, hindi kaya. So, another round of strawberry. Alam nyo ka-wonder, itong strawberry is grown siya dito sa may Gimhae. Tapos marirealize mo dito sa tea ceremony na to, parang ang slow nung life, kaya parang hindi nagmamadali, ganyan. Cultural experience. Oo, cultural experience. Ang sarap. Ayoko na Sarap. mag-hand. Sarap ng strawberry. So good, no? So kapag nandito kayo sa may airport actually, pwede kayong mag-try na talaga ng tea ceremony experience kasi one of the best or one of the highlights talaga ng Busan trip natin. Ang sarap. So this time naman is mag-handbook tayo. Hi, Konder! So nakasuta tayo ng handbook. So I choose the teal color naman ngayon kasi last time, di ba, blue? Yeah. So this is the traditional costume ng mga Korean. So sabi ko nga kanina, dito sa may Gimhae, medyo traditional pa sila. So kapag hinahanap niyo yung parang traditional side ng Busan, South Korea, punta kayo dito sa may Gimhae. Bagay ba natin? Ayan. Siyempre, experience pa rin to
yung makatry ka ng hanbok. So, ganda pa kasi may mga hanok. Ayan, hanok. So, traditional houses nila. Agayin lang. Traditional houses nila yan. Ito. Ganda. So, ang dami rin mga photo spots. Tapos kapag sa babae naman, ganyan yung itsura. Ayan si Mariel. O, di ba? So pretty. Ganda ng spot mo dyan. O, di ba? Para ka nasa K-drama talaga. Pero medyo humid na yung panahon today. Bad season. Yeah. Wonder, next stop is sa may bridge rail bike. Dito sa may Gimhae pa rin ito. Ganda ng daan. Tapos medyo mas malamig dito sa area na to kasi maraming puno. Tapos may mga shade tayo. Ganyan, oh. Ganda, di ba? Okay, so ito na ang sasakyan natin. Hello. Hello. Here? Yeah, here. Okay, let's go. So may option kayo na magpe-pedal or meron din yung automatic. So ang magiging driver natin is si Sir Denver. So on the right side, may mga residential houses. Sa kaliwa is mga tanim yata nila. And ito yung view sa harapan. Uy, may mga dumadaan. So, i-stop tayo. Wow! So ito, main road tong nakikita nyo. Ah, ang ganda ng magiging dadaanan natin. Go, 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 go! Ganda nito. Ito na yung ano, pwede lang ay. Eh! Woo! Ay, ang ganda! Woo! Nakakapagod naman yung gano'n. Down. Oo nga. Camera on. Paparating na. Sa monument. Stop daw. Ganda. Wow! So, iikot na. Wow! Stop. So, magiging two-way na siya. Oh, break. Ay! Yay! Hello! Bye-bye! Manila. Okay na, pwede na automatic. Hello! Sheesh! Ngayon naman ka-wonder is nandito tayo sa may Wine and Digital Cave. Ganda. So itong train na nasa likod natin is dati daw operational yan. Ngayon cafe na siya. So tara, pasok na tayo. So, wow. Wow. So may mga wine. Tapos parang may mga art siya dito sa loob. Ganda. Super cute ng immersive art nila dito.
Oh! Hinahabol tayo. Oh, wow. Grabe pala to. Ang haba ng cave na to, ah. Wow. Ah, nakakahilo. Parang di natatapos. Wow. Wow! Wala, nakakahilo. Wingate. It's dinner time, Gronder. So, mga lapit lang, mga 5 minutes lang from dun sa rail bike yung kakainan natin. Mag-jampong and meron pa tayong isang itatry na pagkain di pa natin natatry dito sa May Korea. So, super excited. Time check tayo, it's 6:18 na. Tapos napapansin nyo, papapa pa lang yung araw. So, matagal lumubog yung araw dito. So, pasok na tayo. Oh, small lang yung resto. Tayo na si Tito doon. Here's our food. Tangsuya. So, pork siya. Breaded pork. Parang sweet and spicy. Na ano kaya, na-trauma mo sa lasa ng jajangmyeon na instant. Tapos, in-order din natin jajangmyeon. So, papakita ko later. Baka pumulay sa ngipin natin. Ay, kumukulang. Ewan ko lang. Diba black yun? Pero hindi naman ate. Pero yung instant kasi diba black. Here's our dinner. Jajangmyeon. So, black sauce siya. Meron tayong sauce and special. Meron tayong noodles. Tapos may black sauce tayo. So, ididip mo siya dyan. So, best partner siya sa tangsoyok. So, breaded pork siya. So, natikman na natin yan kanina. Let's eat! First time natin ito matitikman. Ka-wonder! Nasa hotel na tayo. So, time check. It's 8 p.m. So, after dinner, nag-travel tayo mga around 1 hour din yun. So, sobrang saya, no? Sobrang saya ng araw na to. Pero nakakapagod today. Alam niyo kung bakit? Kasi medyo mainit na. Pero ngayon, nung bumaba kami ng bus, medyo lumamig na naman. So, pabago-bago talaga yung weather kapag spring dito sa may Korea. So, much better kung magdala-dala kayo ng jacket nyo, di ba? So, today, ano ba yung mga kaganapan natin today? So, pumunta tayo ng province ng Gyeongsamnam-dong. So, 3 cities yung pinuntahan natin. From Busan, papunta tayo ng Yangsan and then sa Gimhae. So, yeah, it's okay din at masaya din na maka-explore ng ibang places bukod sa mga sikat talaga dito like yung Seoul, Busan, Jeju, yan palagi yung nasa-showcase eh. Pero yung other provinces or other parts ng South Korea, sobrang underrated nila mga ka-wonder. Sobrang nag-enjoy ako dun sa, maganda yung temple, pero overwhelming lang siya kasi medyo malaki. Tapos, ang dami rin na-explain sa amin na knowledge about sa Buddhism. Yeah, ang dami mo ring matututunan. Tapos, siguro, nakulangan lang ako sa time doon. Sa dami ng information, siguro medyo sumabog siya. Tapos, sana binigyan na lang ng mas marami pang time kami rin na parang siguro next time, pagbalik, ganun. Siyempre, naiintindihan ko rin naman sila na parang, siyempre, may mga itinerary na sinusundan. Pero maganda kasi dun mag-slow, ano lang talaga. Yung parang tatambay ka lang dun. Ang dami, imagine mo, makikita mo dun may mga bundok, tapos may mga spots talaga dun na pwede kang magpahinga, makakapag-isip ka, makakapagdasal ka. So, talagang payapa dun sa temple. Kaya gustong-gusto ko din dun. Tapos, yung sinundan natin is yung barley.
village. Doon sa may ano siya, doon pa rin siya sa Yangsan. Ang ganda, nakakita tayo ng isang ano, magnificent view. Wow! Oh, so magnificent. I mean, talagang hindi siya ma-justify ng video. Yun. Tapos may canola oil. May canola na flowers. Ang ganda mag-photo dun. Yun lang, medyo mainit na yun kasi magla-lunch time na. Tapos ang ganda kasi meron parang mga bundok-bundok. Yung bundok nila hindi pa kalbo. Ang ganda ng forest nila. Kaya ang ganda, ang underrated nung Yansan. Maganda siya for me. Kasi nature vibe siya. Kaya nagustuhan ko. And mix siya ng culture nila. So, ang ganda nun. Tapos yung next natin is yung Gimhae. Ay wait, the lunch. The lunch is so good. Ang dami naming nakaing beef. Napakasarap nung pinagkainan namin nung lunch. Try nyo kapag ano, yun pinakita ko naman sa inyo yun kanina. Tapos after nun pumunta tayo ng Gimhae, which is parang yun dun yung airport, 'di ba? Gimhae. Ganda naman yung tea ceremony. Oy, grabe yun. Isa rin yun sa isa rin yun sa highlight ng araw natin, yung tea ceremony. Kaso ang limited lang talaga ng time namin, pero ang dami kong natutunan na yung Gimhae, parang dun yung part na traditional lang siya ka-wonder. Kaya kapag gusto nyo makita yung parang part ng South Korea na medyo ano pa siya, traditional, punta kayo sa Gimhae. Ganda nung tea ceremony talaga. Tapos syempre, the hanbok rental, sobrang iconic nun kapag dito kayo pupunta sa South Korea. So parang hindi ka nag-South Korea kapag hindi ka nakasuot ng hanbok. Yung wala kang maipopost na para habang oppa, ganyan. Ganda ng entry ko. Panoodin nyo muna. 15 seconds lang yan. Oh, di ba? Na para ba siyang oppa? Ganda, no? So, follow nyo na lang din ako or ma-check nyo yan sa TikTok, sa Facebook, and sa Instagram ko. Follow nyo na lang ako dun, ka-wonder, for more updated na details. Tapos, after nun, nag-rail bike tayo. Ganda rin ng rail bike. Kasi maganda kasi automatic siya. Tapos maganda yung view kasi meron kang water. Ang naaalala ko dun yung rail bike natin sa may, saan ba yun banda? Nung nag-Nami Island tour ako, kasama po yun. Rail bike siya. Maganda talaga. May mga bundok, may river. Sobrang ganda. Tapos, after nun is yung wine something, parang cave. Tapos, yun, nag-dinner na tayo. Ang sarap nung jajampong? Hindi, jampong. And, basta yung last na kinain natin dinner, sarap nun. So, ang dami kong first na-experience today. Most especially, sobrang ganda kasi bago talaga siya. Hindi siya parang normal na pinupuntahan ng mga Pinoy. Kaya, sana ipakita ko or i-share ko sa inyo ng, alam niyo yun, na parang ma-inspire kayo na puntahan din yung places na napuntahan namin today. Kasi sobrang ganda talaga. Pinsan kasi hindi ko na rin kayo na isasama ka-wonder. Alam niyo kung bakit? Kasi syempre, ang hirap talaga ka-wonder pag sabay-sabay yun eh. Like, hindi naman sa nagrereklamo ako. This is long form. So, lahat ng mga raw vlogs, nararamdaman ko na isi-share ko sa inyo. Tapos, thankful ako na nakikinig po kayo. Pero hindi talaga lahat nang nangyayari, yung pinaka-highlight na lang madalas yung na-share ko sa inyo. Pero meron yung mga kamwari kanina, meron kaming, nung nasa rail bike kami, may nabangga yung nagkabanggaan yung bus namin and truck. So, yung mga yun, hindi ko na na-share sa inyo kanina. So, though, nandun naman na kami sa paparking na, parang liliko na sa parking nung rail bike. Ayun, nabangga talaga, nagulat talaga kaming lahat, parang ganun. Lakas din kasi yung impact. Tapos, sobrang natutuwa kami kasi, hindi ako natutuwa dun sa nangyari. Natutuwa kami na sobrang, talaga, alaga ng KTO sa amin. KTO, yung Korean Tourism Organization. So, nag-a-ask sila kung kamusta kami, ganyan, kung may nangyari ba, kung na-trauma ba kami, ganun. Pero, naman, thank God naman, safe naman po tayo. Kasi, mabagal na yung pagliko niya eh. Sobrang bilis lang talaga nung truck. Ewan ko baka hindi nakita nung truck or something. So, may nangyaring ganun. So, well, siguro accident happens talaga. So, tonight is our last night here in Busan. So, dito pa rin pala tayo nakastay. Ayun,
every night is nililinis nila yung room natin, tapos pinapalitan nila yung mga towels. So, nasa first vlog mga ka-wonders, yung main room tour natin. So, tonight mga ka-wonder pala, lalabas kami ng KTO family natin. Wow, family! Super naging close na kami. Sobrang nakakasepangs tuloy na parang last night na namin, ganyan. Ang saya, ang saya. Iba talaga ka-wonder na mag-travel together with the people na parehas kayo ng passion. Like, parehas kayong passion na gusto nyo mag-travel, content creator kayo. So, nagkakaintindihan kayo. Like, kapag, nasa isang destination kami, baka nagtataka kayo kasi hindi ko rin na-share minsan. Kumari, dumating kami sa isang destination, ayan, itutour kami ng tour guide, ganyan, sasabihin yung mga facts. Tapos, talagang kanya-kanyang atake na yan. Pagkatapos nyo, sige, dito, papicture ako dito, or almost lahat kami may hawak na tripod, talagang alam na namin yung, basta ganyan-ganyan. Tapos kapag kainan na, doon na kami magkakaroon ng bonding talaga na moment namin na tawanan, kwentuhan, ganyan, ang saya. Kaya parang talaga, parang masisepangs ka rin sa mga kasama mo. Kasi super supportive, tapos, ang ganda ng community, ang ganda ng bonding namin. So, sobrang thankful ako sa KTO Manila for bringing us here, for the opportunity talaga po. So, maraming salamat po. And also, syempre, sa inyo mga ka-wonder, maraming salamat po. So, tonight, lalabas po kami. Hindi ko na kayo maisasama. Sorry po. Bigay nyo na po ito sa akin, mga ka-wonder. So, kwento ko tomorrow kung kaya natin maikwento yung mangyayari tonight. Good morning mga ka-wonder. So, it's our last full day here in South Korea and nandito tayo ngayon sa may Changwon, South Korea. So, nag-travel tayo from Busan ng around 1 hour din. 40 kilometers away ang Changwon, ayan, ang Changwon from Busan. So, first stop natin, nandito na tayo ngayon sa may Good Day Museum or dito sa may factory ng Good Day. Alam niyo yung Good Day, feeling ko ano yan sa inyo, tawag ito familiar. Sino bang nagsusoju dyan mga ka-wonder? So, kung umiinom kayo ng soju, isa sa brand, di ba, na nakikita nyo dun sa bote is Good Day. So, tama po kayo nang naririnig. Time check tayo. It's 10 a.m. and magsusoju tayo. Actually, papakita kung paano ginagawa siguro yung soju and magsusoju tasting tayo dito sa museum na to. And share ko lang mga ka-wonder yung ibang details about sa Changwon sa later. So, ngayon, ano muna tayo? Soju making muna. Oh, ayan o mga ka-wonder, baka hindi kayo maniwala. Nasa may Good Day Museum tayo. So, sa production area na tayo. Wow, dami nilang mga awards. Ito ka-wonder, tingnan nyo, ito na yung mga box ng soju. What if mag-uwi tayo niyan sa Pilipinas? Good Day, baka naman. Yung isang box, laman niyan is 20 bottles of soju. So, tignan nyo ito mga ka-wonder, yung mga nandito sa side na to, wala pang labels yan, pero yung nandun may labels na. So, ganito siya, ganyan yung machine na ginagamit ng ka-wonder for the labeling. Ang amazing! So imagine nyo, ganyan kalaki ang kanilang factory at ganyan kadami yung ginagawa nilang soju dito. So tanungin natin yung tour guide natin kung ilang bottles ba yung nagagawa nila per day. Alam nyo ba ka-wonder, yung production nila dito is 8 hours per day, hindi siya 24 hours. Tapos ang total daw or estimated nung corona or yung yung pandemic daw, before pandemic is nasa 700,000 bottles per day. Pero ngayon daw medyo humina. So nasa 200,000 bottles per day or lumalabas divided by 20, mga nasa may 20,000 boxes per day. Per day, imagine mo yun. So, super dami talaga nung ginagawa nila. Ang pinakasikat na brand talaga nila ng soju is the Good Day. So, for sure, kapag nag-samgyup kayo dati nung pandemic, nakainom na kayo ng Good Day na soju.
So ito pa yung mga ibang drinks or liquor na ginagawa nila dito. Ang dami lang pala. At iba-iba klase ng glass. Tapos ito yung mga raw materials na ginagamit nila for their liquor. And look at this. Alcoholic beverages of each country viewed by a drinking cup. So anong baso nyo dyan? Ayan, kita nyo. Chibuko, Zimbabwe. Ganyan yung baso nila. Ang sexy naman ng Mautai, China. Yan yung drink nila. Ay, parang ito ako. Wadali Antigua. Ito, soju, Korea. Ano pa bang sexy dyan? Ay, parang mag-experiment sa Yotopo. Utopia. Ito sa Philippines, palm wine. Parang lambanog. So ito yung mga Chinese drink. And ang pinaka-famous is the Mautai. Kawander, natikman na natin yan. Grabe. Pag uminom kayo niyan, para na talaga kayong uminom ng apoy. Parang ganun. Parang nakakasunog siya ng lalamunan. Tsaka kapag dumaloy niya siya dun sa esophagus niyo, para kayong nasusunog sa sobrang tapang. Pero masarap naman. So dito, iba't ibang countries yung pinapakita nila. Like the Chinese. Ito Chinese lang din to. Dito may Japan. This one, Japan yan. So mga sake nandyan. Tapos may Russian. So parang showcase siya ng liquor museum per country. So dito yung sa Korea. So makikita nyo, panay soju. Iba't ibang mga brands lang. Tapos, try natin hanapin yung sa Philippines. Ayun! Philippines. Ito, Vietnam, Nepal, Malaysia. Ay, ang ganda ng bottle ng Malaysia. And, Philippines represent the liquor. Asan ang lambanog? Hanapin natin ang lambanog. Kukri. Asan ang Philippines? Philippines. Ayun, Red Horse. Yan o, may pa Red Horse sila. Lakas ng tama. San Miglite. Yan, nainom naman natin almost lahat ng... Pero walang lambanog. Ito, here, it's the Tanduay. Ayan. So, famous yan sa Philippines. Tanduay Coke and the lambanog. Oh, nakaka-proud naman. Naka-display ang lambanog ng Philippines. Also, ito, meron tayong Grand Matador. Grabe, parang ang tanda na niyan. Light, Emperador, Ginebra. Dito, Wonder, grabe. Mga parang premium na mga inumin. So, parang buong mundo na mga liquors andito. Like dito, Africa, Oceania, America. Grabe, ang daming mga liquors dito. Kung interested kayo sa liquors, is matutuwa kayo dito. So, isang kay creator, si Mariela. Matchy-matchy kami today. Kaya nga eh. Atake yung mga outfit namin. Hello. Siya yung, laging maninipis ang damitan. Tapos kapag... Kasi pa summer na talaga. Tapos kapag mainit na. Ito na. Hindi, nung kailan mainit. Mainit, tsaka nag-jacket. Ganyan siya. Yan siya. Lagay ko din yung social niya. Follow niyo siya. Thank you. So dito interesting yung setup ko under 1970s daw. So ganito daw sila nag-drink ng soju. And part pa ng museum is yung mga parang 1970s setup daw nila dito. So ganito daw nila iniinom ang soju, yung mga old houses nila dito sa Korea. Uy, meron pang puwet yung kanilang TV. Ayun tingnan mo yung TV nila. O, diba? Ganda. So ito yung parang setup ng resto nila dati. Grabe naman, nasama ko siya. Ay, grabe naman. The megastar of KTO. Yes. Yan, anak-anakan natin yan. Kahit mukha siyang, siya. Torettos. Friend. Mukha lang siyang, Para siya ganito. Ay, ito daw yung yakap ba? Labas na lang. Wow. Yan siya. Ay, parang ang lapit. Ay. Jag, asan ka? Nak, asan ka na, Nak? Ano ba yan? Hindi na siya. Ito, pati si Chan. Hi, Shanti Mommy Maloy. J. Shanti Maloy. Ayan. So, lagi ko yung mga socials nila din. So, ngayon naman mga ka-wonder is nandito tayo sa kanila para iinom na tayo ng soju in the morning. Let's go! Try natin. Here. Actually, parang soda lang siya. Oo nga eh.
Anong fruit to? Pomegranate. Ah, pomegranate. So, siya. Wala nun sa Philippines, no? Okay kayo din. Para cheers tayo. Kati lang ako. Jan! Game? Masarap naman. Parang juice. Oh, parang juice lang siya. Parang tempra. Oo, meron pa tempra na lasa. Yeah. Yeah, okay naman. So yung Jang, ganun siya, ganun daw mag-cheers dito sa may Korea. So ganun. Tapos meron pa tayong popcorn. Explain natin kay Ellie kung paano umiinom ng soju. So what's your like, I heard that if you're younger or older, you have to like pour and then how to... Basically, let's say, who's young? Who's older? Who's younger? Who's young? Yeah, You're who's older. So when you pour it with two hands, not like one hand. Two hands. You will hold the bottle two hands. So you pour it, and then you put it down. So you're older, you can just drink it. But when he pours for you, so when you drink it not like this. You go turn. Oh, okay. As a respect. Okay, sign of respect. Thank you, El. And in Korea, when you drink it, your cup is empty. You don't pour by yourself. So somebody We'll need to. pour it. Yeah. Yeah, for you. Okay, thank you, El. Oh, so may mga pagganon sila kapag sa soju, older and younger. So, ikaw yung magpo-pour. Tapos kapag yung kamari, kainuman mo is older sa'yo, kamari ako, si Denver kasi mas matanda siya sa akin. So, pag iinom, dapat magsaside akong ganon. Parang tatago ka, hindi mo papakita. Ganon siya. So, may mga pag ganon sila. Pero kapag older ka daw, pwede mo na siyang inumin. Tapos, kapag ipo-pour mo, hindi ikaw mismo, kapag naubos na yung drink mo, ibang tao pa yung magpo-pour sa'yo. Hindi pwede na ikaw. Yun yung culture nila. Di ba? Ang interesting. So, ayan. Nakalabas na tayo doon sa may soju factory. Doon sa may Good Day. Ito na. Mapapakita ko na yung Changwon. Ito yung labas niya. Parang ibang ano rin, ibang vibe din. Tapos, alam nyo ba na nabasa ko, ChatGPT lang naman, pero ni-research ko, na itong Changwon is a planned city. So, pinlano daw talaga tong city to. Mga buildings, ganyan. Isa siya sa planned cities here in South Korea. And another trivia, itong Changwon is the cherry blossom capital of South Korea. Specifically sa may Jimhae na location. So, lunch na tayo, Commander. Here. Oh, wow. So, dito tayo kakain since 1982. Ay, wow. Ang ganda. Parang Japanese vibe. Oh, wow. Ayan, ready na yung ating food. Okay, here's our food. So, ang pangalan nito, ka-wonder, is samgyetang. It's one of the most Korean iconic comfort food. May sticky rice, ginseng, garlic, and red dates sa loob yan. So, kumukulo-kulo pa siya, so medyo mainit. And yun yung mga side dishes natin. Oh, so parang buong chicken siya. Yun yung rice. Galing. Ang interesting ng dish na to ng Korea. Parang never akong nakakita. Ay, parang yung lugaw. Pero ito maraming sabaw. No? Yun yung counterpart niya. So, try muna natin yung soup. Ang init. Tapos, pwede mo pa daw itong lagyan ng parang chili and salt on the side. Depende sa gusto mo. So, meron silang binigay na, ano ba tawag ulit dito? Jalapeno. Here. Hawak ko na. Tapos, pwede mo siyang ilagay sa soup. Sobrang anghang, Nika. Hindi naman. Ano yun, sweet? Okay. Yan.
Wonder 5-minute walk from dun sa kinainan natin is dito sa may Changdong Art Village. So, dito tayo, may pupuntahan tayong isang market, maze market daw, and also isang art na, hindi ko alam kung museum. So, itong Changdong area is puno siya ng mga local stores. So, pwede kayong bumili dito ng mga, based sa research ko, pwede kayong bumili dito ng mga mura, budget-friendly na mga damit, apparels. Tapos, may mga food trip area din dito. So, ngayon, dadalhin tayo ni Donnie sa isang local bakery nila dito na masarap daw. So, as per our tour guide na si Donnie, itong street daw na to is para daw siyang Myeongdong dati. Kaso, ngayon, dahil yung mga tao is, syempre, nag-improve na. I mean, online selling is parang mas sikat na. Kaya mas kumonti na daw rin yung mga tao dito. So, daming mga damit dito na pwede nyong bilhin. Nabasa ko budget daw talaga yung mga budget friendly yung mga apparels nila dito. Ganyan yung mga local na products nila na pwede nyong bilhin. Ito, pwede kayong mag-shopping. Ayan, so ito na yung bakery. Lilibre tayo. Ay, wow, ang daming pastry. Oh, super bango. Ay, wow. Look at that. Oh, grabe, parang ang sarap ng mga nila, pastry nila. So, this is their best seller. Ito yung mga breads pa nila. Oh, parang ang sasarap. Pwedeng order din ng coffee. Wow. Order po ng coffee. Ito na po. I wonder, so to try na natin yung famous cheese bread nila. Sarap. Super soft. Oh, pero masarap kasi super soft niya. Parang siyang beard pa. Nag-video ka ba? No. Nag-video nga din ako. Sarap. So, some of the cake creators na kasama natin ay magko-content sila. So, si Jad, si Shanti, and si Rhea. So, meron silang biting challenge. Go! No wonder, andito na tayo sa isang local market. So, right beside lang to noong Changdong Art Village. So, dito yung mga local products nila. Siyempre, market. Dito yung mga, binibenta nila dito. Ang dami mga, damit-damit. Tapos, may nakita pa ako doon, Kabayan Store. Remember, bring the artist, they making the craft art, and there's Dito sa market na to, Ka-wonder, meron Kabayan Store. Yung mga pangain niya. Chicken menudo. Pero walang tao. Break time nila. And ito yung itsura ng mga ibang benta nila dito. May mga meat. Literal na market talaga. Pero napansin ko, Ka-wonder, parang ang konti ng tao. Time check, it's 2 p.m. Siguro rin nagpapahinga sila. Siesta time, ganun. Pero ganito yung market nila dito sa may Burim Market. Hi, Wonder! So, free time na natin. And one thing na pwede nyo gawin dito sa may Changdong Art Village is mag-coffee. So, here's our coffee. 4,300 to. Ice, ano ba ito? Caramel latte. And for our last activity here in Changwon, South Korea is gagawa tayo ng makgeolli. So makgeolli is a rice wine. So yun yung 1,000 years pa na tradisyon nila dito.
So, dito tayo sa paggawaan niya. Tapos, ipapakita nila kung paano gumawa nun. Uy, may mga barrel. Siguro wine yan, mga nandyan. Ooh. So, ngayon naman, ka-wonder, is gagawa tayo ng ating makgulli or the rice wine. Okay, this time, ka-wonder, gagawa na tayo. Ating sarili. So, first is maglagay tayo ng water na 50 ml. Don't put this jar yet. Don't put just leave it. Okay, ka-wonder, ito na yung ating finished product ng makgulli. So, rice wine. So, kulang na lang siya ng mix na ganyan. Tapos, kukoveran na lang to. Tapos, mga 2 days daw is pwede na siyang magiging rice wine na siya. So, interesting din na nakagawa tayo ng rice wine. So, pwede na tayong mag-rice wine sa Philippines. Ay, bawal pa. Kasi hindi pa siya perfect. Fermented. Wow! Wow! Thank you! And love Changwon 하트. Tangin! I wonder, it's our last stop in our trip. So, meron silang binigay na token here. And Changwon. What's this? Chopsticks. Oh, chopsticks. Tapos meron pa silang cute. Ano to? Tangerine? Oh, thank you, Changwon. Thank you. Hi, ka-wonder! So, andito na tayo sa may Gimhae International Airport dahil uuwi tayo ng Philippines. So, naghiwa-hiwalay na kami yung iba kasi dediretso pa sila ng Seoul. Pero sila Dave, si Sam, and si Nika, tsaka sila Sir KTO members. Kasama natin silang babalik ng Philippines. So, ayun, so ang process dito sa airport, ang airlines pa rin natin pabalik ng Philippines ay Philippine Airlines. And time check, it's, ayan, 7:56 and ang flight natin is 9. So, nasa boarding gate naman na tayo, naghihintay lang tayo. Share ko sa inyo yung experience namin dito sa may, Gimhae International Airport. Check-in, ayan, check-in natin yung bagahe. Tapos, syempre doon, boarding pass and passport kailangan. Tapos, sa immigration, kailangan nyo ng passport doon i-scan, tapos check ng bagahe, tapos immigration. Yung immigration nila e-gates na, so super smooth. So ayun, tapos nag-dinner na rin tayo kanina. Ito yung pagkain natin, sarap, pero medyo big serving sila, kaya tinake out ko na lang yung iba. Tapos ayun, nandito sa boarding gate. So ka-wonder, another series dito sa ating vlog or channel. Medyo emotional lang ako kasi parang ang ganda nung naging experience natin. So, sabi ko nga sa isang friend ko, si Sham, kinikwento ko sa kanya na this is one of the best familiarization trip or fam trip yet. So, kasi isa is syempre first time natin sa Busan, tapos Korea, I love Korea, tapos ayun, ma-invite ng Korea Tourism, so isang privilege yun mga ka-wonder, lalo na sa atin na nagto-travel. Realization nga namin kanina ni Dave, parang grabe no, parang dati nagto-travel lang tayo ganun, tapos hindi naman natin parang akalain na dadating tayo sa point na ganito, na yung mismong bansa na tinagtatravelan natin is siya na yung nire-represent mo, na ini-invite ka na para i-showcase yung kanilang country, di ba? So, sobrang nakakatuwa ka-wonder, and sobrang happy ako na na-experience natin to. And alam mo yun, ang dami talagang opportunities na dumadating. So, sobrang grateful ko lang talaga mga ka-wonder na hindi ko alam na dadating tayo dito. Kaya na medyo naging emotional talaga ako. Super saya ko lang talaga ka-wonder na
ayun, madami tayong na-experience. And gusto ko rin sanang mag-thank you sa KTO or Korea Tourism Organization Manila family natin. So, nagkaroon rin tayo ng mga connections with other content creators. Tapos, yun, sila Sir Das, yung KTO fam, sila Jules, sila Kat. So, thank you po sa pagpili sa atin. So, for the experience. And also, thank you sa mga nakasama nating co-creators ko dito. So, grabe yung hindi nyo alam kung paano ako naging parang marami akong natutunan hindi lang about sa content creation kundi parang mas maging humble pa and para maging thankful, grateful kung anong mang meron ako ngayon. So, pinaremind nyo po sa akin yun. So, thank you po mga K-creator. So, gusto ko na rin sanang mag-thank you ulit sa inyo. Lagi kong sinasabi to ka-wonder na thank you po sa support nyo palagi sa panonood, sa pag-like, pagko-comment. Kasi kung hindi talaga dahil po sa inyo mga ka-wonder, hindi po tayo mai-invite, hindi tayo makakarating sa ganitong kung nasaan man tayo ngayon. So, thank you talaga mga ka-wonder. So, sana po i-support nyo pa po yung mga ibang vlogs natin. And pangako sa inyo na lagi ko naman talagang mini-make sure na yung magiging experience natin is kapag nagta-travel tayo is yung gusto ko ma-feel nyo talaga na kasama po kayo sa travel. So, maraming salamat po mga ka-wonder. So, babalik na tayo ng Philippines. Kapag papasok na naman po kayo ng Philippines, kailangan nyo po ng arrival card or e-travel. So, gawa na po kayo niyan para hindi na kayo mahasal sa immigration. So, dito na natin i-end ang another vlog mga ka-wonder. So, cheers mga ka-wonder. Kung sana pag may mga questions, suggestions po kayo, just comment down below. And also, pag nagustuhan itong video na to, make sure to hit that like button and also subscribe ka na rin sa channel natin kapag naghahanap ka ng mga travel guides. So, maraming salamat mga ka-wonder and see you po sa next vlog.